May mga araw na parang ang bigat ng simula, parang kahit anong gawin mo kulang. Pero ngayong umaga, huminto ka muna sandali, huminga ka ng malalim. Dahil may isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng plano mo ngayong araw. Ang ilagay ang lahat, bawat lakad, bawat desisyon, bawat pangarap sa mga kamay ng Diyos. Hindi aksidente na narito ka ngayon. Ito ay paanyaya ng langit. Sabi sa awit 37:2, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga lakad at siya ang bahala sa iyo. Hindi mo kailangang alamin ang lahat. Ang kailangan mo lang ay magtiwala dahil kapag si Lord ang humawak sa araw mo, walang makakahadlang sa kanyang layunin. Tara, simulan natin ang araw na ito hindi sa pag-aalala, kundi sa isang paglalagak ng lahat sa kamay ng Diyos. Kapag idinilat mo ang iyong mga mata ngayong umaga, hindi lang katawan mo ang gumising, gumising din ang plano ng Diyos para sa iyo. May bagong grasya, may bagong habag, at may bagong direksyon mula sa langit. Hindi ka basta bumangon, may dahilan kung bakit muling huminga ang puso mo. Sabi nga sa Lamentations 3:23, bawat umaga ay sariwa ang kanyang awa, dakila ang kanyang katapatan. Sa bawat araw na ibinibigay niya, may panibagong pagkakataon tayong marinig ang tinig niya. Kaya bago mo harapin ang mundo, bago ka lumabas, bago ka magsalita ng kahit ano, lumapit muna sa Kanya. Dahil kapag ang unang hakbang ng araw mo ay kasama si Lord, ang buong direksyon mo ay puno ng ilaw. Walang mas malinaw na daan kundi ang daang tinahak ng Diyos sa unahan mo. Minsan ang tunay na tagumpay sa araw ay hindi nasusukat sa dami ng natapos, kundi sa lalim ng pagkakaugnay mo sa presensya ng Diyos. Kaya ngayong umaga, hahayaan mo bang siya ang manguna? Gusto niyang hawakan ang kamay mo, samahan ka at iayos ang lahat sa paraan na hindi mo kayang gawin mag-isa. Isang panalangin lang ang pagitan ng takot at kapayapaan. Isang panalangin lang ang pagitan ng kalituhan at kaliwanagan. Kaya ngayon, lumapit tayo sa Kanya. Ialay natin ang buong araw na ito sa Diyos na hindi kailanman nagkukulang. Isulat sa comments, Panginoon, sa iyo ko po inihahandog ang araw na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming gabay mula sa salita ng Diyos. Tayo'y manahimik sandali, huminga ng malalim, at hayaang dumating ang tahimik na tinig ng Diyos sa puso mo. Ngayon, ibibigay mo ang araw na ito sa Kanyang mga kamay. Walang pag-aalinlangan, walang paghihintay pa. Iiwan mo na ang lahat sa Kanya. Ang iyong mga sitwasyon, mga hakbang, mga takot at kawalan ng katiyakan. Ang direksyon mo ay hindi nakasalalay sa sarili mong lakas, kundi sa isang Panginoong makapangyarihan at maamo. Sa oras na ito, kaibigan ko, ikaw ay mahalaga sa Kanya, hindi dahil sa ginagawa mo, kundi dahil sa Kanya. At sa umagang ito, ang salita niya ang magsisilbing ilaw mo, ang Kanyang kapayapaan ang magiging takip sa puso mo. Sabi sa Isaiah 41:110, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Hayaang sumalubong sa iyo ang katiyakan na hindi ka nag-iisa. Anumang gawain ang nakaabang sa iyo ngayon, ang pagpupulong, ang desisyon, ang pakikibaka, ihawak mo sa Diyos. Ibigay mo sa Kanya ang bawat hakbang bago pa man ito umalis sa simbahan ng iyong isip. Dahil kapag sinimulan mo ang araw na kasama siya, ang walang katiyakan ay nagiging panata ng pag-asa, ang takot ay nauuwi sa pagtitiwala, at ang ordinaryong umaga ay nagiging eksena ng dakilang pangako. Isipin mo, ang simula ng iyong araw ay isang pagpiling walang kapantay. Pupunta ka ba sa agos ng mundo o aakyat ka sa ilog ng kagandahang loob ng Diyos? Ngayon ay pipiliin mo ang ilog, that place of overflow. Gagawing malinis ng Kanya ang unahan mo, lilinisin ang tanong sa puso mo, at gagabayan Kanya sa paraan na hindi mo inaasahan. Ang panalangin ng umaga na madalas mong binabahagi sa sarili mo ay magiging tulay mo sa direksyong banal na matagal mo nang hinahanap. Habang binubuksan mo ang mata mo, hayaan mo ring buksan niya ang espiritu mo. Huwag kang magmadali. Damhin ang paghinga ng Diyos sa paligid mo.
Ang bawat segundo ay paalala na hindi basta araw na ito ay pagkakataon. Kahit ang pagtiyaga mo sa Espiritu, kahit ang mahinang pag-unawa mo ngayon, kasama niya iyon. Ang kanyang lambing ay sumasaklaw sa iyong puso, nagbubukas ng bagong kabanata. Ang kanyang mga pangako ay hindi natatapos kahapon. Patuloy ang trabaho niya ngayon. Ang kanyang presensya ay hindi deferred. Ito ay nangyayari ngayon. Ngayon, gawin mong hayag ang desisyong ito. Panginoon, inihahandog ko po sa iyo ang araw ko, ang aking mga hakbang, ang aking mga pangarap, at ang aking mga sagabal. Sabihin mo ito sa tahimik na pananalangin, gamitin ang mga salita sa puso mo, at hayaang sagutin niya iyon, hindi sa malakas na ingay, kundi sa malumanay at matatag na pangako ng kanyang salita. Ang promesa ng Diyos ay nagliliwanag sa gabi ng duda, ngayon ay tumatawag sa maliwanag ng umaga. Hayaang maramdaman mo, ikaw ay isang anak na binigyan ng bagong simula. Habang patuloy kang nakikinig ngayon, magsimula kang makita ang mga libis sa harapan mo, ang pagkakabukas ng pinto. Ang iyong panalangin sa simula ng araw ay hindi lang rutinaryo. Ito ay sandaling kung kailan ang langit ay humahawak sa umaga mo. Ang direksyon ng Diyos ay hindi off-topic. Ito ang pulso ng bawat hakbang mo. At sa bawat sandali ngayon, ang kapangyarihan ng Ama ay gumagalaw sa iyo at sa paligid mo. Sa dulo ng panalangin mong ito, bet na bet kong maririnig mo ang pagsagot niya. Isang panalangin na naging kanta, isang desisyon na naging lakas, isang araw na naging muling pagkakataon. Kaya makinig ka sa kanyang tinig at ipagsalubong ang kanyang pangako. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Ngayon ang araw na ito ay hawak niya. Hayaang ang kadakilaan niya ang magdala ng makabuluhang buhay mo. I-post mo sa comments, Ama, gamitin mo po ako ngayon. Huwag mo kalimutang mag-subscribe para sa maraming pang mga panalangin at salita ng pag-asa at pananampalataya. Ngayon ay maghanda ka dahil ang panalangin mo ay tataas at ang presensya niya ay lalalim. Huwag mong lisanin ang video, kasama mo siya at ang mismong sandali ay pauli-uli mo sa kanya. Ang salita ng Diyos ay nagsasalita ngayon. Hindi lang sa isang banal na silid, kundi sa gitna ng araw mo, sa bawat hakbang mo, sa bawat himig ng pusong naghahanap ng direksyon. Isipin mo, ang tinig ng Panginoon ay parang bulong sa hangin habang naglalakad ka sa daan. Isang paalala na hindi ka nag-iisa at hindi ang iyong lakas ang magdadala sa iyo, kundi ang kanyang kapangyarihan. Sa panalangin ng umaga na ginawa mo kanina, nag-ugat ka na sa lupaing katiyakan. Ngayon ay oras na para itaas ang iyong pagtingin, hindi sa kung ano ang makikita mo, kundi sa kung sino ang nagmataas. Sabi sa Kawikaan 3:1-2, Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos, sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Ang pangako nito ay para sa iyo, hindi isang pangakong malabo, kundi isang katotohanang nais iparamdam sa puso mo. Direksyon ng Diyos, pag-asa ng Diyos, kapayapaan ng Diyos. At ang araw na ito ay hindi lamang ordinaryo. Ito ay sinimulan mo sa Kanya, kaya gagawa siya ng paraan na magdala sa iyo sa Kanyang layunin. Ngayon kaibigan, tanungin mo ang sarili mo, may bago ba akong pananaw sa umagang ito? May bagong direksyon ba akong natanggap? Dahil ang pagkakaiba ng isang karaniwang siklo at ng isang ginabay ng Diyos na araw ay nasa puso mo, sa kung paano mo inihain ang sarili mo. Kapag sinabi mong, Panginoon, hawakan mo ang araw ko, ang kanyang presensya ay sumasabog sa bawat sulok ng buhay mo, sa pagpasok mo sa trabaho, sa usapan mo sa pamilya, sa sandaling tahimik ka sa Diyos. Sa ilang sandali ngayon, ilarawan mo sa iyong isip ang isang ilog na malinaw, dumadaloy ng walang hadlang, puno ng kaayusan. Ganito ang araw mo magiging kapag iginiit mong itatag mo ang pagkakaroon ng pananampalataya at ang pagkakaroon ng direksyon ng Diyos bilang simula.
At hindi lang ikaw ang makikinabang, ang presensya mo, ang kapayapaan mo, ang liwanag mo ay makikita rin ng iba. Ang nasa kamay ng Diyos ay hindi banayad lang, ito ay makapangyarihan. Isipin mo ang bawat gawain ngayong araw, ang mga matagalan mong desisyon, ang mga bagay na hindi mo sigurado, ang mga mensahe ng Diyos na tila hindi pa dumating, lahat iyon ay may pagkakataon ngayong araw. Ang iyong paglagak sa Kanya ng umagang ito ay hindi katapusan ng usapan. Ito ang simula ng isang paglalakbay na may direksyong malinaw at pangakong matapat. Kapag ikaw ay humakbang ng may tiwala, ang takot ay nawawala, ang pag-aalang-alang ay nagiging pananalig, at ang ordinaryong buhay mo ay nagiging saksi ng himala. Hayaang ang mga salita ng Panginoon ay pumailan lang sa loob mo. Huwag kang manakot. Ingatan kita, ililigtas kita. Isaiah 41:10. Kung natatandaan mo pa na sinabi ko iyon sa simula, ngayon ay personal na ito para sa iyo. Ang kanyang mga pangako ay hindi generic. Ito ay, kanino ako sa iyo, ikaw ito. Ang pangalan mo, ang puso mo, ang araw mo. Huwag mong isipin na kailangan mo itong gawin ng perpekto. Kailangan mo lang humayo at sabihing, Ama, akuin mo ang araw ko. Kapag ginawa mo yon, ang Diyos ang magtuturo ng paraan, ang Diyos ang magsasaayos ng mga hakbang, at ang Diyos ang gagawa ng bukas mo. Subalit, may isang mahalagang bahagi pa na nais kong ibahagi, isang lihim ng karunungan na maglalayo sa iyo sa pagiging alanganin tungo sa pagiging matatag. Ito ay ang pagkilala na ang direksyon ng Diyos ay hindi laging nakikita sa unang sulyap. Minsan kailangan mong manahimik, pakinggan, sumunod, at ang kanyang ilaw ay magpapakita sa tamang oras. Sa Kawikaan 1:9 sinabi, sa pakikinig nito'y ang marunong ay lalong magiging marunong, at ang may pinag-aralan ay magiging dalubhasa. Ibig sabihin nito, habang ikaw ay nakaposisyon sa umagang ito, bukas ka sa kanyang tinig, handa kang tumugon sa direksyong banal ng hindi alintana ang pagsubok, hindi alintana ang kawalan ng sagot sa ngayon. Kaya ngayon, habang naglalakad ka sa umaga, habang nagbubukas ka ng isipan at puso mo sa mga plano ng Diyos, tandaan mo, ang bawat segundo ay bahagi ng kanyang mas malawak na plano. Ang panalangin ng umaga mo ay hindi simpleng ritual. Ito ay sandaling ginawang makabuluhan ng Diyos para sa iyo. At ang direksyon ng Diyos na pinanawagan mo ay hindi abstrahido. Ito ay konkretong himig sa puso mo, konkretong patnubay sa mga hakbang mo. Kaya huwag kang magmadali sa anumang distraksyon, hayaan mong ang kanyang kapangyarihan ay maging pangunahin. Malapit na! Ang susunod na bahagi ng ating paglalakbay ay tataas pa ang antas ng iyong koneksyon sa Diyos, kung paano mo mararamdaman ang kanyang presensya, makikita ang sagot at mamuhunan ng pananampalataya ng hindi na lang pangarap kundi katotohanan. Isulat sa comments, Panginoon, gabayan mo po ako ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa maraming salita ng Diyos at panalangin sa umaga. Maghintay natin ang higit pa dahil ang Diyos ay hindi pa tapos sa iyo. Nararamdaman mo ba? Ang presensya ng Diyos ay dumarampi sa puso mo. Tahimik, banayad, ngunit punong-puno ng kapangyarihan. Kapag ang araw ay nagsimula sa panalangin, ang lahat ng susunod ay may tatak ng langit. Hindi mo kailangang makita ang buong plano, kailangan mo lang malaman kung sino ang humahawak nito. Ang Diyos na sumama kay Moises sa gitna ng dagat, ang parehong Diyos na gumabay kay Jose sa panahon ng kulungan at tagumpay, siya rin ang Diyos na kasama mo ngayon. Ang pabor ng Diyos ay hindi palaging malakas na himala. Minsan ito ay kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Minsan ito'y kaaliwan sa puso mong hindi makatulog kagabi. At minsan, ito ay isang salita lang, isang salita mula sa Kanya na muling bumubuhay ng pananampalataya mo. Kaya ngayon, huwag mong sukatin ang araw mo sa kung gaano ka kahanda. Sukatin mo ito sa kung gaano kahanda ang Diyos na kumilos para sa iyo. Sabi sa 2 Corinto 12:9,
sapat na ang aking biyaya para sa iyo, sapagkat ang kapangyarihan ko ay nahahayag sa gitna ng kahinaan. Kaya kahit sa mga oras na hindi mo alam kung ano ang susunod, kahit kapag pakiramdam mo ay mahina ka, doon eksaktong kumikilos ang pabor ng Diyos. Ang grasya niya ay hindi kulang. Ang kanyang presensya ay hindi delayed. Siya ay palaging nariyan, kumikilos, naglalatag ng daan, nagbubukas ng pintuan na hindi mo kayang buksan mag-isa. Ngayon ay isipin mo ito. May mga pagkakataon sa buhay mo na tila ang lahat ay bigla na lang nagkalinaw. Yung sagot na matagal mong hinihintay dumating sa di inaasahang paraan. Yung pagkakataon na hindi mo pinilit, ibinigay sa'yo. Bakit? Dahil sa pabor ng Diyos. Ang pabor ng Diyos ay hindi lamang para sa mga taong nasa entablado o may mataas na posisyon. Ito ay para sa iyo. Isang anak na handang maniwala, handang manalangin, handang sumunod. Kapag sinabi mong, Panginoon, ikaw na ang bahala sa araw ko, isang pintuan ang bumubukas, isang pinto ng kagaanan, hindi dahil madali ang lahat, kundi dahil kasama mo ang banal na presensya. At ito ang sikreto ng mga lumalakad sa pabor ng Diyos. Hindi nila hinahabol ang pagpapala, ang Diyos ang siyang nagpapadala nito. Hindi nila pinipilit ang direksyon, ang Diyos ang nagbibigay ng malinaw na hakbang. Alalahanin mo si David, bago siya naging hari, simpleng pastol lang siya. Walang sumisigaw ng papuri para sa kanya. Wala siyang status, pero may isang bagay siya, isang puso na tapat sa Diyos. Kaya nang dumating ang oras ng laban, hindi ang espada o ang lakas niya ang nagdala ng tagumpay. Ito'y ang presensya ng Diyos sa kanya. At ngayon, gusto ko itong sabihin ng malinaw. Kung ikaw ay mananatiling tapat, mananatiling mapagpakumbaba, mananatiling konektado sa salita, walang makapipigil sa pabor ng Diyos na sumaiyo. Kapag dinala ka ng Diyos sa lugar ng tagumpay, hindi mo kailangang ipaliwanag kung paano ka nakarating doon. Ang mga tao'y magtataka, pero ang puso mo'y magpupuri dahil alam mong hindi ito dahil sa iyo, ito'y dahil sa Diyos. At alam mong ang tagumpay mo ay hindi ukol sa kayamanan lang o reputasyon. Ito'y ang buhay na puno ng layunin, direksyon at pagkilos mula sa langit. Kaya ngayong umaga, habang patuloy mong ibinubukas ang araw mo sa Diyos, gawin mo ito ng may paniniwala. Huwag kang lumapit na parang hindi ka sigurado. Lumapit kang parang anak na naniniwala na ang Ama ay tapat, anak na alam na may pabor na hinihintay, anak na alam kung kaninong kamay dapat ilagak ang araw na ito. Ang direksyon ng Diyos ay hindi palaging malaking tunog. Minsan ito'y banayad, minsan ito'y tahimik, pero ito'y tiyak. Kapag pinili mong sundin ang tinig niya, kahit hindi ito sikat o madali, makikita mo ang pabor niya sa bawat hakbang. At minsan, ang direksyon ng Diyos ay kabaligtaran ng plano mo. Pero kapag pinili mong sumunod, makikita mo na ang plano niya ay mas mataas, mas malawak, mas makapangyarihan. Kaya ang tanong ko, handa ka bang bitawan ang plano mo para hawakan ang plano niya? Handa ka bang ilagak ang buong araw mo, hindi lang ang simula sa kanyang mga kamay? Handa ka bang lumakad sa umagang ito nang may tiwala na kahit hindi mo alam ang lahat, may Diyos na alam ang lahat? Isipin mo ang mga tao sa paligid mo. Gaano karami ang gumigising araw-araw ng puno ng takot? Gaano karami ang nawawala sa direksyon? Ngayon, ikaw ay pinagpala dahil pinili mong buksan ang araw mo sa panalangin, sa salita, sa presensya ng Diyos. Huwag mong sayangin ito. Huwag mong ituring itong normal. Ito ay himala, ito ay biyaya. At kung gusto mong ipagpatuloy ang paglalakad sa liwanag, huwag mong bitawan ang salita. Huwag mong bitawan ang panalangin. Huwag mong bitawan ang presensya. Dahil ang pabor ng Diyos ay palaging konektado sa ugnayan. Hindi sa galing, hindi sa performance, kundi sa puso mong nakasuko. Sa puso mong laging nagsasabi, Panginoon, kayo po ang masunod. Ang himala ay hindi palaging bigla ang pagbabago. Minsan ito ay maliit na pabor sa gitna ng ordinaryo. Minsan ito'y ngiting hindi mo inaasahan. Minsan ito'y lakas na dumadaloy sa oras ng kahinaan.
Minsan ito'y kapayapaang hindi mo maipaliwanag. Pero lahat ito, kapag pinagsama-sama, ay ebidensya ng isang buhay na hawak ng Diyos. Kaya sa pagtatapos ng segment na ito, gusto kong imbitahan kang ipagpatuloy ang pagninilay. Huwag mong hayaan na matapos dito ang presensya. Dalhin mo siya sa bawat hakbang mo ngayong araw. Sa bawat pag-usap, sa bawat desisyon, sa bawat sandaling ikaw ay mag-isa. Hayaang ang pabor ng Diyos ay magsilbing anino mo. Laging naroroon, laging sumasabay, laging handang umakto para sa iyo. Kung naramdaman mo ngayon ang presensya ng Diyos, kung may kapayapaang dumapo sa puso mo habang nakikinig ka, magkomento ka ng "Salamat po Panginoon sa iyong pabor at gabay." O kung may panalangin kang nais itaas, isulat mo rin. Maraming nanonood na handang manalangin para sa iyo. At huwag kalimutang mag-subscribe. Marami pa tayong pagsasaluhan, mga salitang magpapatibay, mga panalangin magpapalalim, at mga paalaala na hindi ka kailanman nag-iisa. Magpatuloy tayo dahil may mensahe pa ang Diyos para sa iyo. Handa ka na bang ideklara ang pananampalataya mo ngayong umaga? Hindi lang tahimik sa puso, kundi buo at malakas. Isang paninindigan na ang Diyos ay tapat, na ang kanyang salita ay buhay, at na ang direksyon niya ay tiyak. Dahil kapag ang isang anak ng Diyos ay nagsimulang magsalita ng pananalig, gumagalaw ang langit. Kapag ipinahayag mo ang salita ng Diyos, kahit anong dilim ay napapalitan ng liwanag. Kapag binibigkas mo ng may paniniwala ang kanyang mga pangako, ang imposible ay nagiging posibleng mangyari. Sabi sa Kawikaan 18:21, ang buhay at kamatayan ay sa kapangyarihan ng dila. Kaya ngayong umaga, pipiliin nating gamitin ang ating mga salita hindi para magreklamo, kundi para magpahayag ng tagumpay. Hindi para tumingin sa kawalan, kundi para tumingin sa langit at sabihing, "Diyos ko, naniniwala ako, gagalaw ka sa buhay ko." Dahil sa bawat salitang may pananampalataya, may tinatamong pagbabago sa espiritu. Ang ating deklarasyon ay hindi lamang para marinig, ito ay para muling itatag ang ating lugar bilang mga anak ng Diyos na may taglay na awtoridad. Hindi mo kailangang maramdaman ang lahat bago maniwala. Minsan, ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa kabila ng pakiramdam. Hindi mo kailangang hintayin ang sitwasyon bago ka magsimulang magsalita ng tagumpay. Ang sekreto ay magsimula ka ngayon. Kahit wala pang senyales, kahit tahimik pa ang kalangitan, kahit parang walang nagbabago. Dahil ang pananampalataya ay hindi nakabase sa nakikita. Ito ay pagtitiwala sa hindi mo pa nakikita, ngunit sigurado ka. Dahil ang Diyos ang nagsabi, tingnan mo ang buhay ni Abraham. Siya'y tinawag na ama ng pananampalataya, hindi dahil sa dami ng ginawa niya, kundi dahil naniwala siya kahit wala pa siyang hawak. Inabot siya ng dekada bago niya nakita ang anak na ipinangako ng Diyos. Pero hindi siya bumitaw. Sa Roma 4:20-21, sinabi, hindi siya nanghina sa kanyang pananampalataya. Lubos siyang nanalig na kaya ng Diyos tuparin ang kanyang pangako. Iyan ang uri ng pananampalataya na gumagalaw sa langit, yung buo, matatag, kahit tila walang katiyakan. Ngayong umaga, baka ikaw din ay nasa isang panahon ng paghihintay. Marahil may ipinagdarasal kang kasagutan, kalakasan, kagalingan, direksyon. Pero ang hamon ng Diyos ay ito. Handa ka bang ideklara ang pananampalataya mo bago mo pa ito makita? Handa ka bang sabihing, ako ay pinagpala kahit hindi mo pa ramdam? Handa ka bang sabihing, ako ay gagaling kahit may sakit ka pa? Handa ka bang sabihing, ang Diyos ay kikilos kahit tila tahimik ang lahat? Dahil ang tunay na deklarasyon ng pananampalataya ay hindi nag-aantay sa pakiramdam. Ito ay nagpapahayag batay sa pangako. Kapag sinabi ng Diyos na ikaw ay ligtas, ideklara mo iyan. Kapag sinabi niyang may pag-asa, sambitin mo iyan. Kapag sinabi niyang may bagong simula, tanggapin mo iyan at ipahayag sa puso mo. Ako ay anak ng Diyos, may plano siya, at ngayon siya ay kumikilos. At hindi mo kailangang sumigaw para mapansin sa langit.
Kahit ang pinakamaliit na bulong ng pananampalataya ay sapat na para palakasin ang iyong espiritu. Kahit pabulong mong sambitin sa sarili mo habang naglalakad, "Salamat Panginoon, pinagpala na ako." Iyon ay pagpapahayag ng tagumpay. At sa bawat deklarasyon na iyon, ang langit ay nakikinig, ang Espiritu Santo ay kumikilos, ang pinto ay dahan-dahang bumubukas. Kaya ngayon, gusto kong gawin mong personal ang sandaling ito. Isipin mo ang pangarap mo, isipin mo ang pinagdadaanan mo, isipin mo ang nilalabanan ng puso mo, at ngayon sa puso mo ideklara mo, "Ako ay hindi nag-iisa, ang Diyos ay kasama ko. Ako ay may layunin, at ang aking buhay ay hawak ng kanyang kamay." Magsalita ka ng tagumpay sa pamilya mo. "Ang tahanan namin ay puno ng presensya ng Diyos." Sabihin mo sa sarili mo, "Ako ay gagaling sa espiritu at katawan." Iproklama mo sa kalangitan, ang araw na ito ay hindi ordinaryo. Ito ay araw ng pabor. At kung ang puso mo ay pagod, hayaang ang iyong pananampalataya ang mangusap. Hindi ka mawawala sa landas. Hindi ka maliligaw. Ang Diyos ay hindi titigil hanggang hindi mo marating ang pangakong inihanda niya para sa iyo. Isang salita lang ang kailangan, isang paninindigan. Dahil minsan, sa sandaling nagsimula kang magsalita ng pananampalataya, ang takot ay natutunaw, ang duda ay lumalayo. Ang kadiliman ay nagkakaroon ng bitak ng liwanag dahil hindi mo ito ginagawa sa sariling lakas, kundi sa kapangyarihan ng banal na espiritu na nasa loob mo. Tandaan mo, ang Espiritu ng Diyos ay hindi limitado sa simbahan o sa araw ng linggo. Siya ay nasa iyo ngayon, dito, sa mismong sandaling ito, at siya ay handang sumuporta sa bawat salitang may pananampalataya na bibitawan mo. Kaya gamitin mo ang dila mo bilang kasangkapan ng langit. Huwag mong gamitin para magtanim ng takot o alinlangan. Gamitin mo ito para ipahayag ang kagalingan, ang pabor, ang tagumpay, ang direksyon. Sabihin mo sa Diyos, "Panginoon, Ikaw ang aking lakas. Sa iyo ako nagtitiwala. Gagawin mo ang imposible. Huwag mong hintayin na maging perpekto ang lahat bago ka maniwala. Magsimula ka ngayon. Magsimula sa maliit. Sabihin mo tuwing umaga, pinagpala ako. May plano ang Diyos, magkakaroon ng himala. Hindi ako pababayaan." At sa tuwing sasambitin mo ang mga ito, tandaan mong hindi ito simpleng salita lang. Ito ay pananalig na binibigkas, pananampalatayang gumagalaw. Ngayong natapos mo ang bahaging ito ng paglalakbay natin, nararapat lamang na ibalik mo ang lahat sa Diyos sa pamamagitan ng isang matibay na deklarasyon ng pananampalataya. Kung naramdaman mong tumibok ang puso mo sa salita ngayon, mag-iwan ka ng komento, "Naniniwala ako, Panginoon, sa iyo ang araw kong ito." O kung gusto mong ipanalangin ang isang mahal sa buhay, banggitin mo ang pangalan nila. Maraming nanonood na sasabay sa panalangin para sa kanila. At huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Ang salita ng Diyos ay hindi tumitigil dito. Marami pa siyang sasabihin. Maghanda ka dahil ang susunod ay mas malalim pa. Huminga ng malalim. Damhin ang presensya ng Diyos na palaging kasama mo sa bawat hakbang, sa bawat isip, sa bawat hininga. Ngayon, habang tinatapos mo ang araw na inalay sa Kanya, atin itong pagtatagumpayan kasama ang Kanyang dakilang pangako. Natagpuan mo na ang direksyon ng Diyos, naunawaan mo ang kahalagahan ng panalangin ng umaga at pagdedeklara ng pananampalataya. Ngayon ay panahon na para ito'y lumawak, lumalim at mabuhay sa loob mo. Gaya ng sinabi sa Roma 2:28, alam natin na ang lahat ng mga bagay ay gumagawa ng mabuti para sa mga umiibig sa Diyos, sa mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Hindi lang mga bagay na malinaw ang nakikita mo, kahit yaong mga hindi mo maintindihan, yaong mga sandali na tila nagtatagal ay ikakabit niya sa magandang plano na para sa iyo. At ngayon, ikaw ay nasa mapagpalang posisyon, hindi upang matakot sa hinaharap,
kundi upang mas lalo kang lumapit sa Diyos. Hindi upang bumitaw sa salita, kundi para matibay na hawakan ito, para buhayin ang pangako, para sundan ang direksyon, para gawing realidad ang pabor ng Diyos sa buhay mo. Isipin mo ang bawat araw na sisimulan mo ngayon batay sa pag-asa at pananalig, hindi batay sa problema o sa takot. Ang panalangin sa simula ng araw ay magiging haligi ng iyong araw. Ang direksyon ng Diyos ay magiging mapa mo, hindi lang para sa ngayon, kundi para sa buong kabanata ng buhay mo. Ang promesa ng Diyos ay hindi na mahaba hangin na pangarap lang. Ito ay panindigan na bibigkasin mo ngayon, mamaya at bukas. At ang pagharap sa buhay na may lakas ay hindi dahil sa kalakasan mo, kundi dahil sa kanyang kapangyarihan na gumagalaw sa loob mo. Ngayon ay humakbang ka ng may tapang at may tiwala. Ipagkatiwala mo, buong-buo ang araw mo, ang iyong pamilya, ang iyong trabaho, ang iyong mga pangarap, ang lahat sa Panginoon. Dahil ang Diyos na siyang nagbalangkas ng langit at lupa ay handang magsimula sa isang bagong kabanata sa iyo, isang kabanata kung saan siya ang bida at ikaw ang masusunod sa kanyang mabuting kalooban. Hayaan mong ang kanyang presensya ang tumigil sa pag-iwan. Ang kanyang pangako ang maging tuntungan mo, ang kanyang direksyon ang magsilbing ilaw sa landas mo. Mahalaga na malaman mo, hindi ka rito upang manahimik lang at tumanggap. Ikaw ay tinawag upang maniwala, upang magpahayag, upang maging biktima ng biyaya at tagapaghatid nito. Ipakita mo sa mundo na ang pagsisimula mo sa umaga sa Diyos ay hindi basta ritual, ito ay stand ng pananampalataya. At habang binubuo mo ang kwento mo sa kanyang kamay, ang kapayapaan mo ay magiging testamento. Ang iyong buhay ay magiging saksi. Ang pananalig sa Diyos ang magiging batayan ng bawat hakbang mo. Huwag kalimutan, ang bawat telepono mo, bawat mensahe mo, bawat tawa at luhang natin sa araw na ito ay bahagi ng dakilang plano. Ang Diyos ay hindi nag-waste ng sandali. At ang bawat panalangin ng umaga na iyong binigkas ay hindi nakakalimutan. Nabubuo ito sa langit at nakikita sa lupa. Ang bawat deklarasyon ng pananampalataya mo ay may epekto sa iyo, sa pamilya mo, sa bansa mo, higit sa lahat sa mismong kaharian ng Diyos. Ngayon, humakbang ka ng may lakas. Gamitin mo ang dila mo para sabihin, ako ay anak ng Diyos. Pinili ako, may layunin ako, may direksyon ako. Sabihin mo sa sarili mo, ang araw na ito ay hindi basta karaniwan. Ito ay araw ng himala, araw ng pabor, simula ng tagumpay. At kung may mga tao sa paligid mo na kailangan ng pananalig, ng direksyon, ibahagi mo ito. I-comment mo sa ibaba ang mga salitang, Panginoon, gamitin mo po ako bilang ilaw ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang panalangin ng umaga, salita ng pag-asa at mga mensaheng magpapagalaw sa pananampalataya mo. At i-click na rin ang video sa gilid para hindi mo ma-miss ang susunod na bahagi ng ating paglalakbay kasama ang Diyos. Tandaan mo, ang langit ay hindi natutulog. Ang tinig mo, ang panalangin mo ay dumating sa Kanya. At ngayon, ang sagot niya ay nasa paggalaw, kaya huwag kang hihinto. Patuloy kang sasamahan, patuloy kang ipadama ang presensya niya, patuloy kang magsalita ng pananampalataya. Dahil sa iyong araw, sa iyong tagumpay, sa iyong direksyon, ang Panginoon ang magiging garrison mo. Handa ka na ba? Ipagpatuloy natin ang paglakad, sapagkat ang Diyos na nagtawag sa iyo ay tapat at siya ay hindi titigil hanggat hindi niya natutupad ang kanyang layunin sa iyo.